Sinimulang ikut-ikutan ng sisiw ang unggoy at sinabing talagang ipinalit na ng kasama niya ang pagkakaibigan para sa kamandag ng pag-ibig. Sabi niya, makakaalis na ang mga tao habang nililibang niya ang unggoy na to. Humabol naman si Li Tianming sa tabi ng dalaga. Habang tumatakbo, sinabihan niya si Ying Huo na itigil ang pag-aastang bida, dapat na silang tumakas ng magkakasama. Nag-alok ang nanganganinag na dalaga na ipahiram ang kanyang lakas sa kanyang tagapagtanggol. Huminto siya at, habang ikinakaway ang mga kamay, sinimulang paganahin ang kanyang enerhiya. Nakaramdam ang ating bida ng biglang pag-apaw ng lakas, isang napakakakaibang pakiramdam. Hindi maintindihan ni Li Tianming ang nangyayari. Multo nga ba talaga ang babaeng to? Sapi ba ang tawag dito? Sumagot ang estranghera na hindi siya multo, sadyang may espesyal lang na kakayahan ang katawan niya na sumanib sa mga tao para itaas ang kanilang lakas at antas. Walang dudang kakaiba ang taglay niyang lakas na nagpapalakas sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Lumapag si Yinghu sa balikat ng mapanganib na unggoy, at sinabing naging mukhang asong gala na ang kasama niya sa isang iglap. Pero nakatikim si Yinghu ng isang malakas na suntok mula sa kalaban. Matapos tumalsik ng mabilis, nagdahilan ang sisiw na naabala lang daw siya sandali. Sinabi ni Li Tianming na ngayon lang siya nakarinig na may ganitong nilalang sa mundo, at oras na para subukan kung gaano tindi ang itinaas ng lakas niya. Sa tulong ng bagong lakas na to, nararamdaman niyang kaya niyang talunin ang kahit na sino. Dahil ramdam na ang kapangyarihan, nagpa siya ang ating bida na harapin ng harapan ang malakas at kalmadong unggoy na yon. Lumipad sila sa itaas ng kagubatan, at mabilis na sumugod sa isa't isa. Akala ni Yinghuo ay seryoso at talagang mabangis ang bakbakang ito. Pagkatapos ng banggaan, nagkaroon ng isang higanteng pagsabog at nabalot ang lahat ng makapal na usok. Nang mawala ang usok, isang malalim na hukay ang nalikha sa pinagumpugan nila. Sa ilalim nito, naroon ang dambuhalang unggoy na tila wala nang nararamdaman. Gulat na gulat si Li Tianming, tumaas ang lakas niya nang hindi bababa sa 2 ranggo, at pati ang kapangyarihan ng itim niyang kamay ay lumakas din. Matapos ang laban, bumalik ang dalaga sa tunay niyang anyo, hindi na siya nanganganinag. Nagpasalamat siya sa ating bida sa pagliligtas sa kanya. Sabi ni Li Tianming, wag na siyang magpasalamat dahil ginawa naman nila yon ng magkasama. Pagtutulungan yon. Walang iwanan, ika nga, dahil pareho silang nag-ambag para manalo. Nagpakilala na rin ang ibon at sinabing ang pangalan niya ay Yinghuo, ang bantay na manok ng lalaking to. Binuhat ng dalaga si Yinghuo at sinabing napaka-cute nitong alaga at marunong pa palang magsalita. Nagtampo si Yinghuo at sinabing hindi siya basta-bastang alaga lang. Tinanong ng dalaga kung pwedeng ibigay na lang sa kanya ni kuya si Yinghuo bilang regalo. Sagot ni Li Tianming, sa kanya na raw to. Pero tandaan niya na kapag nilaga na niya ang sisiw na yan, dapat lagyan niya ng maraming kabute para lalong sumarap. Siguradong magiging malinamnam ang sabaw kapag tamang sangkap ang inilagay. Napangiti ang dalaga at sinabing palabiro talaga ang lalaking to. Alam daw niyang alaga niya to at nagbibiro lang siya. Nagpakilala siya si Jiang Feiling. Sumingit si Yinghuo at sinabing masyadong matalim ang pangalan ng lalaking to, kahit na hindi naman siya matalino at mababaw lang. Siya raw si Li Tianming. Sinabi ni Jiang Feiling na ikinalulugod niyang makilala ito. Sabi naman ng ating bida, ganun din ako. Sa isip ni Li Tianming, napakabait ni Feiling at napakasarap kausap. Tinanong ni Li Tianming ang bago niyang kakilala kung nasaan ang alaga nitong halimaw. Sagot ni Feiling, wala siya noon at hindi pa nagkaroon kailanman. Pero may mga lihim siyang kakayahan na itinatago niya sa iba. Ipinakita ni Feiling ang kanyang mga kuko sa binata. May mga simbolo sa bawat isa na nagpapakitang mayroon siyang 10 espesyal na kakayahan. Pero nakaselyo ang mga ito simula nung isilang siya. Ngayong araw, 2 na ang nagising niya. Ang una ay ang astralisasyon, at ang pangalawa ay hinahayaan siyang makita ang daloy ng panahon at kontrolin ang bilis nito. Sabi ni Yinghuo, ayos yan ah. At nagtanong kay Feiling. Daloy ng oras at kontrolin ang bilis nito. Sabi ni Yinghuo ayos na ayos ito, at tinanong si Feiling. Handa na ba siyang pakasalan si Li Tianming? Gamit ang 2 teknik na ito, matutulungan niya ang binata na malampasan ang mga hadlang na hindi nito kayang harapin ng mag-isa. Napaisip si Feiling kung sobra na ba ito. Ngumiti si Li Tianming at sinabing ang dalaga ay hindi naman nagbibigay pansin sa ibong iyon. Kanina pa ito nakakairita mula noong bata pa siya at halatang may sayad sa utak. Nagtaka ang binate kung paano nakarating dito ang dalaga dahil tiyak na kailangan niya ng isang permanenteng bagay na matitirhan. Ngumiti si Feiling at sinabing mayroon nga, palagi silang magkasama, pero noong tumakas sila mula sa mabangis na halimaw, doon sila nagkahiwalay. Nagtanong si Li Tianming kung lalaki ba ito o babae. Ilang taon na ito? Ano ang ibig niyang sabihin sa palagi silang magkasama? May asawa na ba siya? Bigla na lang may mabilis na umatake sa ating bida, at tinawag siyang munting magnanakaw. Paano niya nakuha ang loob ni Feiling? Talaga bang wala na siyang halaga sa buhay? Si Li Tianming ay laking gulat nang atakihin siya ng isa pang estrangherong babae na may hawak na espada, gayong wala naman siyang ginagawang masama.
Inisip niya na ang babaeng ito ay isa lamang ordinaryong tao, kung nasa antas na siya ng spiritual na pinagmulan sa murang edad. Sinabi ni Fei Ling kay Qingher na huwag takutin ang lalaking ito, hindi siya masamang tao at kaliligtas lang niya sa kanya mula sa paghahabol ng halimaw. Ibinaba ni Qingher ang kanyang espada at sinabi sa kaibigan na huwag magpaloko, napaisip si Li Tianming kung ito ba ang tinutukoy ni Fei Ling. Buti na lang at babae pala ito. Si Qingher, habang nakatingin sa ating bida, ay nagsabing alam niya ang tumatakbo sa isip nito. Binalaan niya itong itigil ang kanyang masasamang balak kay Fei Ling. Sumagot si Li Tianming sa dalaga na kahit napakaganda nito ay napakabastos naman magsalita at walang galang. Nagalit si King Air sa mga salitang iyon at sinabing bibigyan niya ng leksyon ang lalaking ito. Sinimulang pakalmahin siya ni Fei Ling. Sinabi niyang sumanib siya sa katawan ng binatang ito kaya alam niyang hindi siya masamang tao. Sumagot naman si Li Tianming na may utang na loob siya kay Fei Ling kaya hindi na siya papatol sa ugali ni Qingher. Gulat na nagtanong si Qingher kung paano. Nagawang sumanib ng kanyang kaibigan sa katawan ng isang hamak na hampas lupa, maaari kasing madungisan ang kanyang purong enerhiya. Siya lang ang tanging karapat-dapat na saniban. Sinagot ni Fei Ling na napilitan lang siya dahil sa sitwasyon noong hinahabol siya ng halimaw at saktong-sakto ang koneksyon niya sa lalaking ito. Nagtaka si Qingher kung paano. Nangyari iyon. Kahit sa kanya ay hindi iyon madali. Bakit sa isang taga-bukid na tulad nito ay posible? Sinabi ni Fei Ling sa kaibigan na maaari niyang patunayan kung hindi ito naniniwala. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at sinubukang pumasok muli. Sa loob nito, sinabi ni Li Tianming na naging maayos ang lahat. Mas lalong nagalit si Qingher. Nagtanong si Qingher kung ang antas niya sa nayon ay ganoon kataas, ano ang silbi ng isang taga-nayon na nagmula sa isang liblib na lugar? Bukod pa rito, ang lakas niya ay nasa ikalimang yugto pa lang ng mga Meridian Channel. Wala siyang silbi kahit sa hinaharap. Sinabi ni Li Tianming kay Fei Ling na ang pagsasanib na ginawa nila ay mas swabe pa kaysa noong una. Sumang-ayon ang dalaga, pero sinabihan siya ni Qingher na huwag siyang baliwalain. Hinila ni Qingher si Fei Ling sa braso at inilayo. Sabay sabing wala silang pakialam sa lalaking iyon at oras na para magmadaling bumalik sa Yandu. Nagtanong si Li Tianming kung saan nakatira si Fei Ling sa Yandu, tiyak na hahanapin niya ito sa hinaharap, lumingon si Fei Ling at sinabing wala namang problema at ibibigay sana ang kanyang tirahan. Agad na tinakpan ni Qingher ang bibig ng kanyang kaibigan at nagtanong, saan siya pupunta sa ganyang katayuan niya? Dapat ay magbungkal na lang siya ng lupa at tumulong sa produksyon ng pagkain sa bansa. Si Fei Ling, habang hinihila ng kaibigan, ay lumingon at kumaway sa binate. Sinabi ni Fei Ling sa kanyang kuya na tiyak na magkikita silang muli. Nagpaalam si Li Tianming sa dalaga at naisip na talagang matalas ang dila ng kaibigan nito. Halata namang mabait ito kay Fei Ling, nagpa siya ang ating bida na sa hinaharap ay tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataong makitang muli ang dalagang iyon. Galit na sinabi ni Ying Huo na itinago siya ng lalaking ito habang siya naman ay nakikipaglambingan sa dalaga. Hindi raw ganoon ang tunay na magkaibigan. Sinabihan ni Li Tianming ang Sisisu na tumigil na sa pagrereklamo. Nakaalis na ang mga dalaga kaya maaari na niyang ituloy ang paghahanap ng damong panglinis ng espiritu. Nagbabala. Si Ying Huo na sa susunod na pilitin siyang muli ng lalaki sa loob ng espasyo, gagantihan niya. Ito. Sinabi ni Li Tianming na naiintindihan niya ang lahat at tiniyak na hindi na ito mauulit. Inabot ng 3 araw. Ang masusing paghahanap bago sa wakas ay makakita ng mas maraming halaman. Nagbunga ang 3 araw na pagod, inisip ng binata na kung makakapagdala siya ng ganito karaming halamang gamot, tiyak na matutuwa ang kanyang ina. Yumuko si Li Tianming para pitasin ang damong iyon, pero may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Napansin niyang gumagalaw ang lupa. Sa huling sandali, mabilis na nakatalon palayo ang ating bida. Isang higante at mapanganib na kuko ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng lupa. Li Tianming, sa huling sandali, nagawang tumalon sa gilid ng ating bida. Isang malaking mapanganib na kuko ang biglang lumitaw mula sa lupa. Si Li Tianming. Agad na tumalon palayo si Li Tianming, sa akala niyang may mabangis na hayop na napakahusay na nagtatago roon. Biglang lumitaw mula sa lupa ang isang blue-tailed scorpion. Isa itong bete de compagnie na nasa rank 5. Naintindihan ni Li Tianming na isa itong napakalason na insekto. Mukhang ang taong kumokontrol dito ay nasa malapit lang. At tama nga, may lumitaw na lalaki at sinabing ang taong nasa harap niya ay hindi taga Mason Lay, pero naglakas loob pa rin na pumasok ng napakalalim sa rehiyon ng Mont Zuling. Hindi ba siya takot na mapatay? Napaisip si Li Tianming kung ano bang nangyayari nitong mga nakaraang araw. Kahit saan siya magpunta, laging may nakakasalubong na mga henyo at sa kung anong dahilan, agad na binanggit ng batang ito ang Mason Lay. Iniunat ni Li Tianming ang kanyang mga kamay at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Talaga bang taga Mason Lay ang nasa harap niya? Mula kailan pa naging para sa mga miyembro lang ng
Maison Lei ang pagpasok sa Mont Zuoling. Sinabi ng estranghero na wala siyang balak na makipagtalo, pero sa sandaling ito, may ginagawa ang Maison Lei sa Mont Zuoling. Idinagdag pa ng estranghero na kung hindi aalis ang kanyang kalaban sa loob ng 10 hininga, ang lugar na ito ang magiging libingan niya. Galit na nagtanong si Ying Huo kung hindi ba. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Sumagot si Li Tianming na tatak na talaga iyan ng Maison Lei, at sinabing, nandito lang sila para kumuha ng mga gamot, at hindi kailangang makipag-away sa kanya. Sinabi ni Li Tianming sa kanyang, kalaban na aalis na rin siya, pero bago iyon, kailangan niya munang kumuha ng ilang piraso ng Herbes de l'Esprit Pur. Gamot ito para sa kanyang ina. Lumapit ang kinatawan ng Maison Lei sa isa. Sa mga halamang kailangan ng ating bida. Walang pakundangan itong tinapakan at dinurog ng lalaki, tumingin si Li Tianming. Sa tarantadong ito ng may matinding galit. Ano ang ginawa niya? Nagtanong ang estranghero, hindi ba naiintindihan ng taong ito ang salita ng tao? Sinabihan na siyang umalis na. Ano pa ang dapat pag-usapan? Nagtanong ang palabang binata kung sa tingin ba ng kanyang kalaban ay magkapantay sila. Nagmura naman si Ying Huo dahil sa ginawa ng lalaking ito. Tinanong ni Li Tianming na may bakas ng galit sa kanyang boss kung sa tingin ba ng kausap niya ay astig siya. Galit na nagnitnit ang ating bida at sinabing dudurugin niya ang tarantadong ito ngayon din. Nagtanong ang kausap, nagagawa pa ba siyang hamunin ng taong ito kahit alam na niyang taga Maison Lei siya? Ganoon ba siya kapursigidong mamatay? Sige, tutulungan natin siya. Inutusan ng binata ang kanyang itim na scorpion na puksain ang kanyang mga kalaban. Inisip ng estranghero na kung gusto mang may sisihin ng taong ito, mas mabuting sisihin niya ang maaga niyang pagdating sa Mont Zuoling. Kahit paswertehin siyang mahanap ang banal na bukal ng hindi sinasadya, malaking kawalan pa rin ito para sa Maison Lei. Inisip ni Li Tianming na wala namang balak lumaban ang kanyang kalaban. Ang baliwalain siya ang pinakamalaking pagkakamali nito. Sinabi ng lalaki na alam na ni Ying Huo ang dapat niyang gawin. Sumagot si Ying Huo, ano pa bang dapat isipin? Gamitin na natin ang teknik ng pagkokorona at durugin ang dalawang ito. Ginamit ng sisiw ang teknik para sa hayop, at ang lalaki naman ay ang teknik sa pakikipaglaban, galit na galit na. Ginamit ni Ying Huo at Li Tianming ang paglipol sa mga aso habang nagliliyab ang kanilang mga mata. Maya-maya pa, ang scorpion ay napadpad sa gitna ng bakanteng lote, nakabukaka ang mga sipit nito. Buong bangis itong inatake ng dalawang magkalaban. Nagulat ang amo ng scorpion. Paanong ang haring scorpion na ito ay nasugatan ng mga ganitong kalaban, tumingin si Li Tianming sa kanyang kalaban nang may panghahamak at sinabing oras na niya ngayon. Inamin ng estranghero na minaliit niya ang taong ito, pero laging may kamalasang naghihintay. Tutusukin niya ngayon ang kanyang kalaban mula ulo hanggang paa gamit ang mga karayom hanggang sa magmakaawa na lang itong mamatay. Napagtanto ni Li Tianming na ang mga karayom ng high-level na hayop ay gagamitin na laban sa kanya at ang mga ito ay may lason din. Nagtaka si Ying Huo kung paanong ang tarantadong ito ay may ganoon karaming karayom. Sa isang iglap, nawala sa paningin ang kalaban at agad na lumitaw sa malapit kay Li Tianming. Hindi nagpatinag ang ating bida at pinatumba ang kanyang kalaban gamit ang isang napakalakas na suntok. Ang sugatang binata, habang tumatalsik sa hangin, ay napaisip, paanong nangyari ito? Hindi ba't nakagamit na siya ng isang fighting move kanina? Nilapitan ni Li Tianming ang kanyang kalaban na nakahiga sa lupa at sinabing ang Slaying Kong ay isang pinakamataas na teknik para sa pagsasanay ng mga galaw. Sapat lang para mapigilan ang atake ng kanyang kalaban. Ang karibal na nakahandusay sa lupa at duguan ay hindi pa rin sumusuko. Sinabi niyang dudurugin niya ang dalawang ito, kahit sino pa sila. Patatagalin niya ang kanilang kamatayan sa loob ng 24 na oras. Itinapak ni Li Tianming ang kanyang paa sa ulo ng kanyang nakahigang kalaban at sinabing, wala na itong magagawa kundi kumain ng lupa. Saan ba nanggagaling ang yabang nito? Yumuko si Li Tianming sa kanyang kalaban, at tinanong kung aling paa ang itinapak nito sa Herbe de l'Esprit Pur. Tutulungan niya itong alisin ng paang iyon. Sumagot si Ying Huo na hindi na kailangang magsayang ng oras, tapusin na lang siya agad. Naintindihan na ito ng lalaking tinalo. Ang hindi maiiwasang parusa. Ang talunan ay umiiyak at sumisigaw para humingi ng saklolo sa kanyang ama't ina. Nagtataka siya kung bakit tinatawag ng mahinang to ang mga magulang niya. Wala ba siyang kahit konting dangal? Biglang naramdaman ng ating bida ang isang matinding panganib. Isang napakalaking makamandag na kobra na may matatalas na pangil ang lumitaw. Ang unang pumasok sa isip ni Li Tianming ay ang matinding pangangailangang tumakas. Agad tumalikod ang ating bida at kumaripas ng takbo. Ano ba ang bagay na to? Ang mga taong ito ay mga mataas na miyembro ng pamilya Lei, hinding-hindi nila siya pwedeng mahuli. Sumigaw ang talunang kalaban na hindi raw makakatakas ang kanyang kaaway. Nagkalat ang mga tao ng pamilya Lei sa paligid.
Bago pa man magdilim, siguradong gagawin na siyang giniling. At, malalaman niya na si Zhang Zixuan ang dahilan ng kanyang kamatayan. Habang tumatakbo, naisip ni Li Tianming na ang pangalang to ay dapat talagang tandaan. Ito ang kanyang tinubuang lupa, ang lugar kung saan siya naglalagi simula noong bata pa siya, kaya naman kampante siyang makakatakas siya. Dumating ang mga magulang ng sugatan, at tinanong ng ama kung ayos lang ba si Zixuan. Sumagot ang binata na kailangan siyang maipaghiganti. Ang umatake sa kanya ay halos kasing edad lang niya at may benda sa kaliwang braso. Sinabihan ng ama ang kanyang asawa na manatili sa tabi ng kanilang anak at tulungan itong gamutin ang mga sugat habang hinahabol niya ang salarin. Galit na galit ang nakakatakot na ama at sinabing pagtatattarin niya ang walang hiyang to ng Pino. Habang mabilis na tumatakbo, napagtanto ni Li Tianming na may humahabol sa kanya, at napakabilis nito. Kung magpapatuloy to, wala pang 1 minuto ay mahahabol na siya. May namataan ang binata ng mga babae sa harap niya at, habang papalapit, namukhaan niya ang mga ito. Kinakampihan ba siya ng tadhana, muli niyang nakatagpo si Fei Ling. Paglapit niya, sinabi ng lalaki na hindi ito ang oras para sa isang mahabang usapan at kailangan nilang tumakas agad. Pero, huli na ang lahat para umurong. Nahabol na ng ama ng sugatan ang ating bida habang sumisigaw na hindi raw makakatakas ang magnanakaw. Inabutan ng lalaki ang binata, pero nang makita niya ang mga babae, yumukod siya at sinabing si Zhang Chong ng pamilya Lei ay nagbibigay pugay kay Prinsesa Qing. Nagulat si Li Tianming. Naging prinsesa na ba talaga ng imperyo si Qing? Sinabi ni Qing sa lalaki na huwag nang maging formal. Ano raw ang layunin ng isang miyembro ng pamilya Lei sa lugar na to? Sinabihan ni Qing si Zhang Chong na magsalita na agad kung ayaw niyang mawalan ng ulo. Nakiusap ang lalaki sa prinsesa na huwag magalit. Sasabihin na niya ang lahat. Ngayon daw ay may natuklasan silang divine source sa bundok. Zuling. 7 disipulo ang ipinadala para maglaban-laban dito para makuha ito. Ang pangunahing layunin nila ay siguruhin ang kaligtasan ng mga disipulong ito. Nagulat ang prinsesa at tinanong kung anong ranggo ng divine source na to. Sumagot si Zhang Chong na hindi pa ito ganap na nabubuo at hindi man lang umabot sa yellow rank. Ang pinakamataas na magagawa nito ay tulungan ang isang companion beast na mag-evolve hanggang sa ika-6 na ranggo. Tinanong ni Qingher ang lalaki na sa bandang huli. Dapat alam nito ang mangyayari kung susubukan siyang linlangin. Sagot ni Zhang Chong, hindi raw niya magagawang gumawa ng ganoong bagay. At saka, hindi naman ganoon kataas ang tsansa ng anak niyang manalo. Kaya wala siyang lakas ng loob na lokohin ang mahal na prinsesa. Ang source ay talagang wala pang anyo. Muling yumukod ang lalaki at nagpasalamat ng lubos sa prinsesa. Tinanong ni Zhang Chong kung maaari na ba siyang umalis. Hinawakan ni Zhang Chong ang kamay ng ating bida at sinabing isasama niya ito, pero sinabi ng prinsesa na sa tabi lang niya ang binatang ito. Katwiran ni Zhang Chong, ang taong ito ay isa lamang hamak na taga rito sa bundok. Kamakailan lang ay tinambangan nito ang kanyang anak sa likod ng hardin at sinugatan. Sabi ni Qing, kailangan niya ang taong ito ngayon. Muling yumukod si Zhang Chong sa prinsesa at nagpaalam na, at mabilis na umalis si Zhang Chong kung gaano kabilis siya dumating. Naisip ni Li Tianming na ligtas na siya. Nagtanong ang prinsesa kung bakit siya tinititigan. Nang ganoon ang lalaki. Sabi ni Li Tianming, sobra siyang nagpapasalamat sa prinsesa dahil iniligtas siya nito mula sa lalaking yon. Lumitaw si Fei Ling sa tabi ng prinsesa at sinabing huwag nang asarin ni Qingher ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Fei Ling sa lalaki na hindi sila nagkita nang hindi sinasadya ngayon. Sa katunayan, matapos silang maghiwalay noon, gusto ni Qingher malaman ang dahilan kung bakit nagagawa nilang maabot ang pinakamataas na antas ng omnipresence, kaya nagpasya siyang sundan at obserbahan ang lalaki. Dagdag pa ni Fei Ling, ilang araw na nilang sinusundan ang binata. Hindi naman daw siya nagalit, di ba? Sabi ni Fei Ling, dapat talagang pumunta si Li Tianming sa Yandu at hanapin siya roon. Magkakaroon daw siya ng mga bagong kakayahan sa hinaharap at gusto niyang subukan ang mga ito sa katawan ng kanyang kapatid. Tuwang-tuwa si Li Tianming at sinabing siguradong pupunta siya para doon. Idinagdag pa niya na kahit ano pa ang gawin ng babae sa katawan niya, tatanggapin niya ang lahat. Wala siyang iisipin kundi ang pumunta sa Yandu at hanapin siya araw-araw. Sa sitwasyong to, baka dapat na silang magpakasal dito mismo. Sabi naman ng prinsesa, mukhang naglalaway na ang palaka sa karne ng gansa. Kapag pumunta ang lalaking yan sa lungsod, hindi man lang siya makakalampas sa mga pader, kaya dapat ay kumalma na lang siya at mag-asikaso ng pagsasaka sa bahay nila. Pinakiusapan ni Fei Lin si Ying Er na bigyan ang kaniyang kapatid ng isang pendant na jade para mas madali niya itong mahanap. Tumanggi ang prinsesa na gawin ito. Pero kalaunan ay nakumbinsi rin si King at sinabing malaki na ang ipinagbago ni Fei Lin mula noon. Ibinigay ng prinsesa sa binata ang pendant na jade at binalaan siyang huwag na huwag
Magtatangkang gumawa ng anumang kalokohan gamit ang kanyang reputasyon, kundi ay gagawin niyang ulam ang halaga nito. Galit na galit si Ying Huo dahil wala naman siyang kinalaman sa usapan. Nagpasalamat si Li Tianming sa prinsesa at sinabing kapag nagbubungkal na siya ng lupa, hinding-hindi niya kakalimutang hubarin ang pendant para hindi ito madumihan. Pinapalapit ni Feilin ang kaniyang kuya dahil may sasabihin siya rito. Kilig na kilig naman si Li Tianming nang hawakan ng dalaga ang kaniyang kamay. Ibinulong ni Feilin sa tainga ng lalaki na kung gusto nitong makuha ang banal na bukal, kailangan niyang pumunta sa direksyong iyon. Itinuro ng dalaga ang lugar kung saan dapat magpunta ang binata. Nagpasalamat naman si Li Tianming sa kanyang kausap dahil sa mahalagang tulong nito. Nagpaalam na ang mga kabataang ito. Inisip ng binata na ang mga masasayang sandali ay mabilis talagang lumipas. Hiniling ng ating bida na maging ligtas ang paglalakbay ng dalaga. Sinabihan naman ng prinsesa ang lalaking ito na itigil ang paglalandi niya dahil nakakasuka raw tingnan. Tuwang-tuwa namang ipinaliwanag ng binata sa ibon na aalis na sila para hanapin ang banal na bukal. Sinabi ni Ying Huo na ang pagbabago ng isang sinaunang halimaw ng kaguluhan tungo sa pagiging isang alagang hayop ay naglimita sa marami niyang kakayahan. Ang banal na bukal ang magpapahintulot sa kanya na makawala sa mga gapos na ito at lalong lumakas ng walang hanggan-hanggang sa bumalik siya sa pagiging isang sinaunang halimaw ng kaguluhan. Sinabi ni Li Tianming na alam na niya ang direksyong dapat puntahan para mahanap ang banal na bukal. 10 araw na ang nakalilipas mula nang maabot nila ang ika-6 na antas ng mga hayop ng meridian. Ang bida natin ay nagsabing hindi pa rin nila nahanap ang banal na bukal, pero marami naman silang nakuha na mga matitibay na balat at mga halamang gamot para sa espiritu. Napakabilis ng pag-unlad ng kaniyang lakas. Sabi ni Ying Huo, ito talaga ang plano ni Feilin. Sinadya nitong ituro ang daan na punong-puno ng mga kayamanan. Sabi ni Li Tianming, kung totoo yan, talagang isa siyang diyosa. Mukhang malapit na siya sa banal na bukal ngayon. Narating na ng binata at ng ibon ang isang maliit na lawas sa bundok. Ito na ang huling lugar na itinuro sa kanila ni Feilin. Ang banal na bukal ay malamang na nasa loob ng lawang ito, kailangan niyang sumisid sa ilalim para tingnan. Gayunpaman, kailangan nilang maging maingat dahil baka may nakatagong panganib doon. Bukod sa bukal, tiyak na may pagsubok na naghihintay sa kanila. Si Li Tianming. At ang matapang na sisiw ay tumalon sa tubig at nagsimulang lumubog hanggang sa ilalim, walang anumang liwanag, at habang palalim sila ng palalim, lalong dumidilim ang paligid. Tinanggal ni Li Tianming ang benda sa kanyang braso, at ginamit ang kanyang dagdag na mata na nasa kaliwang braso niya. May isang bagay na kumuha sa atensyon ng mga manlalakbay. Sa ilalim ng lawa ay may isang kakaibang istruktura. Matapos subukang hilahin ang lahat ng panig, napagtanto ng binata na ang bagay na ito ay mahigpit na nakasara, pero may butas ito para sa susi. Posible kayang nasa loob nito ang banal na bukal? Nag-isip ng mabuti si Li Tianming at nakarating sa tamang konklusyon. Kailangan niyang mahanap ang susi, siguradong nasa paligid lang iyon. Hindi kalayuan sa kanila, may isang bagay na kumikinang. Sabi ng ibon, baka iyon na ang banal na bukal. Nang lapitan ang nagliliwanag na bagay, nakita ng binata na ang batong ito ay saktong-sakto sa butas na nakita niya kanina. Inakala ng ating bida na ang nagliliwanag na bagay na iyon ang susi ng balon. Sabi ni Ying Huo, iyon na ang banal na bukal dahil naamoy na niya ang bango nito. Sinabihan ni Ying Huo ang binata na huwag nang mag-atubili at kunin na agad ang bagay sa kanyang mga kamay. Sabi ni Li Tianming, kahit na banal na bukal ito, sigurado siyang ito rin ang susi para sa balong ito. Baka may iba pang kapakipakinabang na bagay sa loob ng balon. Gamit ang kaniyang paningin sa gilid, napansin ng sisiw na may isang bagay na papalapit sa kanilang direksyon. Siguradong isa itong dambuhalang halimaw. Kumbinsido si Li Tianming na isa itong mailap na hayop na nagbabantay sa banal na bukal. Agad niyang naintindihan na hindi pala ito magiging madali. Sinabi ni Ying Huo na siya na ang bahalang umatake sa halimaw para malituhan ito habang kinukuha ng kaniyang kasama ang bukal. Ang nakakatakot na halimaw ay isa palang dambuhalang buwaya. Isa itong halimaw na nasa antas 3, na may matulis na likod. Walang saysay ang umatake ng harapan, kaya ang tanging magagawa nila ay kunin ito ng palihim. Sinabihan ni Li Tianming si Ying Huo na mag-ingat. Ang unang dapat gawin ay makarating sa pampang. Lumapit si Ying Huo sa nakakatakot na halimaw at sinabihan ang kaniyang kasama na magmadali. Ginamit ng sisiw ang kaniyang nagbabagang apoy para umatake. Pagkatapos ay humarap ang alagang ibon sa buwaya at hinamon itong habulin siya. Dahil sa kaniyang liksi, nagawa ng ating bida na lumutang at makalabas ng tubig habang mabilis siyang kumilos. Habang papalapit siya sa pampang, isang magandang babaeng hindi niya kilala ang biglang lumitaw sa harap niya. Sino ka? Tanong ng binata. Bilang tugon, nagtanong din ang babae.
kung ano ang ginagawa ng lalaki doon ng patago. Sinabihan naman siya ng mga taong kasama ng dalaga na kunin ang banal na pinagmulan mula sa lalaking iyon. Naisip ni Li Tianming na mukhang hindi maganda ang takbo ng sitwasyon sa mga tao mula sa pamilya Lei. Ang dalaga, na may kumikinang na mga mata, ay nagpayong isuko na lang niya ito ng kusa. Ang estranghero ay nagsabing hindi niya alam kung saang butas nang galing ang lalaking ito, basta ang alam niya, ang banal na pinagmulang ito ay pagmamay-ari ng pamilya Lei. Kahit na naglakas loob itong pakialaman ang parte ng iba, bibigyan pa rin niya ito ng pagkakataon, puwede siyang bumitaw sa banal na pinagmulan at umalis na lang, o kaya naman ay mananatili siya rito habang buhay. Nagulat si Li Tianming. Talaga bang? Iniisip ng kausap niya na ibibigay niya lang iyon ng ganoon kadali dahil lang sa sinabi nito. Ang lalaki ay tinalikuran ng babae at sinabing wala siyang panahong makipag-usap dito. Sabi naman ng babae, kung ganoon, dapat nang mamatay ang lalaking ito. Gamit ang kanyang 6 na ulong lumilipad na isda, nagpasya siyang atakihin ang ating bida. Ang 6 na ulong lumilipad na isda ay isang katuwang na nasa ika-5 ranggo at may elementong tubig at yelo. Si Li Tianming naman ay kampanteng nakatayo. Sa ibabaw ng tubig ng lawang iyon, nakita niya ang isang dambuhalang isda na mabilis na lumalapit sa kanya sa ilalim ng tubig, isang isda ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng tubig para lamunin ang ating bida, pero mabilis siyang nakailag. Ang hayop na katuwang na ito ay may elementong tubig at yelo, kaya siguradong mahihirapan siya rito. Kung wala si Ying Huo, magiging napakahirap na harapin ito. Hindi pabor sa kanya ang makipaglaban sa tubig, kaya kailangan niyang makarating sa pampang. Tumalon si Li Tianming. Diretso sa ulo ng lumilipad na isda na lumulutang sa hangin. Ang isda ay tumalon pa itaas at lumipad sa isang distansya sa ibabaw ng tubig. Sinamantala ng ating bida ang pagkakataong ito at, habang nasa hangin, ay tumalon patungo sa pampang. Ang babaeng humahabol sa kanya ay nagpakilalang si Jiang Yilin mula sa pamilya Lei at sinabing ang kanyang ama at tiyuhin ay mga makapangyarihang tao sa kanilang pamilya. Kapag hindi sumuko ang lalaki, sinisiguro niyang mapapahamak ang buong pamilya nito at lahat ay magiging kasalanan niya. Formal na ipinahayag ni Jiang Yilin na nasa ika-8 yugto na siya ng meridian at magiging madali lang sa kanyang talunin ang lalaking ito. Halos nasa pampang na si Li Tianming, sabi naman ng isa sa mga taong naghihintay sa pampang, akala siguro ng lalaking ito ay ligtas na siya kapag nakarating doon. Ang tanga naman niya. Wala nga siyang laban kay Jiang Yilin sa simula pa lang. Nakatapak na si Li Tianming sa pampang, pero patuloy pa ring lumilipad ang isda gamit ang mga palikpik nito. Nagtaka si Yilin kung iniisip ba talaga ng lalaki na makakatakas siya. Hinukay niya ang sarili niyang libingan ng pangahasan niyang balewalain ang babae. Ang dalaga, habang nagpapalabas ng malalaking alon, sa ibabaw ng tubig gamit ang kanyang espada, ay nagsabing ituturo niya sa lalaki ang isang napakalakas na teknik. Sa sandaling iyon, ang lumilipad na isda ay nagpakawala ng unang atake gamit ang mabilis na agos. Binuka nito ang kanyang bibig at handa ng lamunin ang ating bida. Li Tianming ay hindi natinag at ginamit ang kanyang panloob na enerhiya para sanggahin ang atake ng kalaban. Ang dalaga ay nanlumo. Nagawa ng lalaking ito na pigilan ang kanyang mabilis na atake sa isang galaw lang. Paano ito nangyari? Agad na sumugod ang mga tauhan para tulungan ng babae. Itinago lang pala ng lalaking ito ang tunay niyang lakas. Ang isa sa kanila ay sumigaw, "Huwag niyo siyang hayaang makaalis dala ang banal na pinagmulan, dakpin niyo siya agad." Biglang sinakal ni Li Tianming si Jiang Yilin at sinabihan ang mga lalaki na huwag kikilos ng padalos-dalos, kundi ay baka maputol ang leeg ng dalaga. Sinabihan siya ng mga natatakot na magulang nito na huwag sumobra, masyado pa raw siyang bata. At hindi niya alam kung kanino niya ibinubunton ang kanyang galit. Kung alam lang daw niya kung ano ang pamilya Lei, tiyak na maiiyak siya sa takot kapag nalaman niya ang kanyang sitwasyon. Nagduda naman si Li Tianming dahil hindi raw ganoon kadaling mapaluha ang kanyang mga mata. Sinabihan ng kalaban ang bata na huwag masyadong mayabang. Kapag nahuli raw siya, hindi na siya sisikatan ng araw. Gaano man siya katalino, wala siyang laban sa edad niyang iyon, biglang napansin ng mga kalaban ang isang pendanteng jade sa kamay ng ating bida. Nakilala ito ng mga lalaki, iyon ang royal pendant ng dalagang si Ching. Saan nakuha ng lalaking ito ang ganoong klaseng pendant? Sinabi ni Li Tianming na siya ay tauhan ni Madam Ching. Kinuha niya ang banal na pinagmulan ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ng binata na tanda niya ang mga mukha ng mga lalaking ito. Kung maglalakas loob silang agawin ang kanyang pinagmulan, malalagot sila pagbalik nila sa Yandu. Ang mga lalaki ay sumagot na hindi mangangahas ang pamilya Lei na gawin ang ganoong bagay. Gusto nilang malaman kung ano ang posisyon ng kanyang ama. Sinabi ni Li Tianming na ang kanyang ama ay may napakataas na posisyon at bahala na silang manghula kung ano iyon. Ang lalaki ay pinakawala ng kanyang bihag at sinabing oras na para bumalik siya sa kanyang tungkulin kay Cheng.
Dahil sa hirap ng kanyang serbisyo, sinabi ng dalaga sa kanyang ama na huwag hayaang makaalis ang batang iyon, baka kung ano pa ang nakuha nito. Tungkol sa palawit, hindi magkasundo ang mga kalalakihan. Mula simula hanggang dulo, hindi natakot ang batang ito sa kanila, at hindi siya mananatiling ganoon kakalma kung hindi niya naramdaman ang suportang nasa likod niya. Nagtaka si Jianglin kung hahayaan na lang ba talaga nilang makuha ng lalaking iyon ang divine source ng ganoon kadali. Sumagot ang kanyang ama na sa totoo lang, siya ang nakakuha nito mula sa dambuhalang buwaya. May isa pang lumitaw at nagtanong kung nakuha ba ni Jianglin ang banal na pinagmulan. Tinanong din niya si Tito Jiang kung sigurado ba itong ang mga taong kasing taas ng ranggo niya ay dapat kumilos ng ganoon kapangahas. Laro lang ito para sa mga kabataan. Sabi ni Jianglin, huli na si Liu Chanyang. Ang banal na pinagmulan ay nahanap na, pero hindi siya ang nakakuha. Hinayaan nilang makuha ito ng isang estranghero. Nagulat ang binata, dahil ang bulubunduking ito ay sakop ng lungsod ng Lihuo. Walang estranghero ang pwedeng makapasok dito. Ang ama ng dalaga ay nagsabing isang binata na nagngangalang Li Tianming ang kumuha ng banal na pinagmulan mula sa ilalim ng lawa. Hindi natalo ng kanyang anak ang binatang iyon. Lumabas na nasa estrangherong iyon ang palawit na jade ni Madam Ching. Papunta na ito sa silangan at pwede pa siyang maabutan. Agad na nagutos si Liu Chanyang sa kanyang leopardong kidlat na habulin siya. Nagtaka ang dalaga, bakit ito ginagawa ng kanyang ama. Kapag nakuha ni Liu Chanyang ang divine source, mas lalo lang itong magbibigay ng pressure sa kanya sa hinaharap. Sabi ng ama, na kung walang ibang saksi, walang maniniwala sa kanya. Iisipin ng lahat na sila ang lihim na nagtago ng divine source. Sabi ni Jianglin, naiintindihan niya ang lahat, pero hindi siya basta-basta magpapatalo. Isang hakbang na lang at makakamit na niya ang tagumpay. Ikinuwento ni Yinghuo kung paano niya nilabanan ang buwaya at nagawang linlangin ito. Nagtanong ang sisiw, may divine source ba ang kasama mo? Sabi ni Li Tianming, huwag. Maingay, baka may sumusunod sa kanila. Nasa kanya na ang source, kaya oras na para umalis dito. Sabi ni Yinghuo, kailangan nilang magmadali dahil baka bumalik ang buwaya sa lugar na iyon. Bumalik si Li Tianming sa lawa at nagpasya silang pumunta sa balon. Pagtalon sa ilalim, naisip ng bida natin na kapag nakapagtago na sila sa balong ito, kahit ang celestial na emperador, ay hindi na sila mahahanap. Ang divine source ang susi, saktong-sakto ito. Patuloy na minamadali ni Yinghuo, ang kanyang kasama. Hindi na nagkaroon ng oras ang mga bida natin na magtago sa balon. Paglingon nila, nakita. Nila ang panganib na papalapit na naman. Sabi ni Yinghuo, isa itong astrospinal na buwaya na bumalik para manggaso. Napansin ni Li Tianming na hinahabol ng buwaya si Liu Chanyang. Ang mga taong nagdala ng malas sa kanya, hindi na naitanong ni Chanyang kung saan galing ang mabangis na hayop na iyon, pero wala na ito sa likod niya. Akala ni Chanyang, sa lakas niya, mahihirapan siyang makalayo sa buwayang iyon kung hindi tutulong ang mga nakatatanda. Wala siyang magagawa kundi labanan ito. Sabi ni Yinghuo, na dapat mas mabilis silang bumaba sa balon. Sinabi ng binata na dahil sa kanilang pagtatago, wala nang mas mainam na lugar para i-absorb ang divine source. Kung hindi sila magpapakita, walang makakahanap sa kanila. Nang makapasok na, nagtago ang mga bida natin sa balon at bumaba sa pinakailalim, kung saan nakatuklas sila ng isang sikretong silid na napagpasyahan nilang galugarin. Binuksan ni Li Tianming ang pinto ng silid at agad na naramdaman na may kakaiba rito. Nagulat ang lalaki nang makita ang isang bolang gawa sa puting jade sa harap niya. Walang duda, mas mahalaga ang bolang ito kaysa sa divine source. Sinabihan siya ni Yinghuo na suriin itong mabuti habang tinutunaw niya ang source. Naisip ni Li Tianming na kailangan na talaga niyang alamin ang tungkol sa bolang ito ngayon din. Sino ang nakakaalam kung anong mga sikreto ang itinatago nito? Lumitaw si Liu Qing at ang kanyang asawa sa pampang ng lawa. Sabi niya, nasa matinding panganib si Chanyang, pwede ba siyang tulungan? Sa sandaling iyon, sinusubukan pa rin ni Chanyang na iwasan ang dambuhalang buwaya. Sabi ni Yan Feng na, pwede lang siyang makialam kung wala na talagang ibang paraan. Dismayado si Chanyang, nahihirapan na siya, pero ginagamit niya ang lahat ng teknik na natutunan niya. Hindi man lang niya masugatan ang buwaya. Napakabilis kumilos ng buwaya, dahil ito ang teritoryo niya. Ibunukan nito ang kanyang panga at sinubukang lamunin ang malas na binata. Sa takot ni Liu Qing, nakiusap siya kay Yan Feng na tulungan ang kanyang kapatid, pero sumagot ang asawa na huwag mag-alala, malalampasan niya ito. Pagkatapos ng 6 na oras, ng matinding labanan, natalo rin ang buwaya. Nagulat si Yan Feng nang malaman na ang kumuha ng divine source ay si Li Tianming at ang kanyang alagang manok. Sabi ng lalaki, malubhang sinugatan ni Li Tianming ang kanyang anak at dapat sana ay mahuhuli na niya ang lalaking iyon, pero pinigilan siya ni Prinsesa Qing. Siguro, doon niya ibinigay ang palawit na jade.
Galit na galit si Chanyang, paano kung naabsorb na ang banal na pinagmulan? Kailangan ng dispatsahin ang lalaking iyon sa unang pagkakataong makita siya. Sinabihan ni Liu Qing ang kanyang kapatid na huwag magpanik. Ang alagang hayop ni Li Tianming ay hindi kayang i-absorb ang banal na pinagmulan at mahahanap din ito ng kanyang asawa. Hanapin niyo si Yan Feng, sabihin niyo sa kanila na kung hindi nila ito mahahanap, maghintay na lang sila sa lungsod ng Liwu. Hindi aabot ng 1 linggo bago siya tuluyang bumalik sa lungsod. Ipinagpatuloy naman ng ating mga bida ang pag-explore sa ilalim ng balon. Sa ilalim ng dagat. Hawak ni Li Tianming sa kanyang mga kamay ang isang dambuhalang bola ng nagbabagang liwanag. Hindi maintindihan ng bata. Kung ano ba talaga ito? Sa loob ng bolang iyon, mayroong isang bagay na mukhang mata. Sinubukan ni Li Tianming na suriing mabuti ang guhit na ito at unawain ito. Tinakpan ni Li Tianming ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay dahil natatakot siyang mabulag sa sobrang tindi ng liwanag nito. Nagsimulang lumabo ang kanyang malay at naramdaman ng lalaki na para siyang pumasok sa ibang universo. Tila nauunawaan na niya ngayon ang mga sikreto ng bolang. Jade. Siguradong ito ang malay na espasyo sa loob ng bolang puting jade. Naalala ni Li Tianming na may nagsabi sa kanya na kapag naperpekto na niya ang kanyang mga espiritual na kasulatan hanggang sa antas ng mata ng kalangitan, doon pa lamang niya mailalantad ang espiritual na sentro. Kapag dumating ang sandaling iyon, maaari na siyang magpakita sa mundo ng ilusyon at maunawaan ang mga himala. Ganito ang nakasulat sa unang kabanata ng espiritual na kasulatan. Ang mata ng nawalang espiritu, ang mata ng nawalang espiritu. Kapag ganap nang natapos ang pagpapatibay sa mata ng nawalang espiritu, saka pa lamang mabubuksan ang ikalawang kabanata ng mga espiritual na kasulatan. Naisip niya, kahit hindi ito madaling intindihin sa unang tingin, ang pinakamagandang gawin ay pag-aralan itong mabuti at masterin ito. Nagtataka naman si Ying Huo kung bakit kalahating araw na itong nagbabasa ng mga banal na kasulatan, magpapakamonghe na ba raw ito. Sumagot si Li Tianming na nakuha niya ang tinatawag na mga espiritual na kasulatan, isa itong teknik sa pakikipaglaban. Sabi ni Ying Huo, hanggat na isa sa puso niya ang pinagmulan nito, maaari niyang subukang linangin ang teknik na ito, at pagkatapos ay makikita na nila ang resulta. Ang bawat isa sa kanila ay kumuha ng komportableng pwesto at nagsimulang gumawa ng sarili nilang mga gawain. Ang unang hakbang sa pagpapatibay ng mata ng nawalang espiritu ay ang paglalagay ng mga ilusyong daluyan ng enerhiya sa loob ng mga mata. Kailangan ito para maikonekta ang kapangyarihan ng halimaw sa mga mata. Dapat ding isaalang-alang ang pagkakasunod-sunod at bilis nito. Nahihirapan ang ating bida na intindihin ang lahat ng ito. Ang teknik bang ito ng pagpapatibay ay para ba talaga sa mga tao? Kaya ng isang taong may kakaibang mata na masterin ang teknik na ito. Naisip ni Li Tianming na baka hindi para sa kanya ang teknik na ito. Akala pa naman niya ay nakakuha na siya ng isang teknik na may walang katulad na potensyal. Napansin ni Ying Huo na hindi gaya ng ibang tao, ang kanyang kasama ay mayroong dagdag na mata. Hindi ba't isa itong espesyal na regalo? Nasabi ni Li Tianming sa sarili, bakit ba niya ito nakalimutan? Dapat niyang subukang pag-aralan ito. Umupo ang ating bida sa posisyong lotus at sinubukang matutunan ang bagong teknik, subalit, sa harap ng tunay na talento. Ang pagsisikap ay parang biro lang. Ang matang ito ay sadyang idinisenyo para sa pagpapatibay ng teknik na ito. Para sa kanya, para lang itong isda sa tubig. 5 araw ang lumipas, at hindi na makilala ang manok dahil sa laki ng pinagbago nito, ang kanyang mga kakayahan sa apoy ay lalong lumakas. Tiningnan ng bata ang kanyang alagang kasama at nagtanong kung manok pa ba talaga ito. Ang ibang nakakuha ng banal na pinagmulan ay siguradong mag-evolve sa isang bagay na mas matapang at mas kahanga-hanga. Nag-aya si Ying Huo na maglaban sila para makita ang kanilang mga kakayahan. Pumayag naman si Li Tianming. Kasabay nito, nagpasya siyang alamin ang mga kakayahang nakuha niya mula sa pag-aaral ng mata ng nawalang espiritu. Matapos depensahan ng lalaki ang pag-atake, sinabi ni Ying Huo na nakita niya si Li Tianming na nagmukhang isang sexy at hubad na babae. Iyon daw ang kanyang pangarap. Ito na nga ba ang bago niyang kakayahan? Sagot ng ating bida, ang matang ito ay kayang gumawa ng mga mapanlinlang na ilusyon. Maaaring hindi ito pangyera ng direkta, pero sa oras ng kagipitan, posible nitong malito ang atensyon ng kalaban. Kahit sandali lang silang maabala, sapat na iyon para makahanap ng pagkakataong umatake. Isa na naman itong lihim na sandata sa kanyang arsenal. Nagsimula ng lumangoy paitaas si Li Tianming at si Ying Huo, patungo sa ibabaw ng lawa. Matagal din silang nanatili roon, siguradong nag-aalala na ang kanyang ina. Pagkaahon nila sa tubig, sinabi ng binata na balak niyang bumalik sa akademiya ng Yan Huang sa lungsod ng Liwu para muling makapasok. Ang tamang panahon ay dumating na. Naramdaman ni Li Tianming na handang-handa na siya at kaya na niyang lumaban para sa titulo. Sinabi ng nagsasalita na nag-ayos na siya ng magbabantay sa tinutuluyang bahay tuluyan ni Li Tianming at sa buong lungsod.
Sa oras na bumalik siya, malalaman agad nila ito. Sabi ni Tianyang, pampito na itong araw pero, wala pa rin siya. Hindi kaya patay na siya sa kabundukan. Sabi naman ni Lin, kung pagbabatayan ng potensyal na. Ipinamalas niya, imposible iyon. Inanunsyo ng pinuno ng lungsod na may balitang dumating mula sa pamilya Ye. Pagbalik ni Li Tianming, ang espiritual na pinagmulan ay mapupunta sa kung sino ang mananalo. Ang kanilang pambato ang makikipaglaban kung ang nagpasya si Prinsesa King na magsampa ng mga kaso. Pagkatapos niyon, tutulong ang pamilya Lei na ayusin ang gulo basta't hindi siya sasama sa banal na pinagmulan patungong Yandu para hanapin ang prinsesa. Sabi ni Yan Feng, imposible yan. Ang lalaking ito ay isang ulirang anak na tiyak na babalik para sa kanyang ina. Bukod pa roon, gusto rin niyang makapasok sa akademya ng Yan Huang. Sa loob ng bulwagan, isang tauhan ang nagbalita sa pinuno ng lungsod na natagpuan na nila si Li Tianming. Mag-isa lang daw ito at hindi man lang nagtatago. Mukhang nagpasya pa itong maghintay sa kanila nang may pagmamayabang sa pinakamataong lugar. Nakita ni Li Tianming ang kanyang mga kalaban at sinabing kanina pa siyang tanghali naghihintay rito. Saan ba raw sila nanggaling? Isang grupo ng mga galit na tao ang lumitaw. Gusto nilang turuan ng leksyon ang lalaking ito na halatang may lakas ng loob dahil nagawa pang bumalik. Sinabi ni Tianyang na kahit may hawak pa ang isang tao ng kwintas ng prinsesa, ang banal na pinagmulan na ito ay pag-aari ng pamilya Lei. Kaya naman, ang kanilang henerasyon ay binigyan ng pahintulot na magkaroon ng patas na laban kay Li Tianming. Para makuha ito. Nagtanong si Li Tianming kung pinagsisisihan ba ito ni Yan Feng. Sumagot ang asawa na ang lalaki mismo ang pumili ng kanyang tadhana at wala na siyang kinalaman doon. Sabi naman ni Li Shuir, natutuwa siyang iyon ang pananaw nito. Kapag ang lahat ay tapos na, pupunta sila sa mga Lei at makakakuha siya ng mas mataas na posisyon at mas malaking kapangyarihan mula sa kanila. Tiningnan ni Li Tianming ang napakaraming humahamon sa kanya at nagtanong. Talaga bang nagpasya silang agawin ang pag-aari ng iba gamit ang mga mapagkunwaring salita? Sabi ng ating bida, pwede siyang sugurin ng mga kalaban ng sabay. Si Ying Huo naman, habang mabilis na iwinawagayway ang kanyang maliliit na pakpak, ay nagsabing gagawin niya silang lahat na ensalada. Napansin ni Lei na napakayabang ng taong ito. Pagkatapos ng ganoong pananalita, umalis ito ng tila dismayado. Sabi ni Tianyang, si Li Tianming mismo. Ang nagmungkahing sugurin siya ng sabay-sabay, hindi magiging madali para sa kanila na magpadesisyon kung sino ang unang aatake. Ngayon, kung sino ang makakuha ng banal na pinagmulan ang siyang mananalo. Nagtanong si Li Tianming kung tuloy pa rin ba ang kasunduan nila ni Li Suir. Kapag natalo siya, ibibigay niya ito bilang pambayad sa pagpasok sa akademya. Kinumpirma ito ni Tianyang at sinabing ang mga maharlika ay may isang salita. Pero kung matatalo si Li Tianming, kailangan niyang isuko ang banal na pinagmulan. Tumalon sa ere si Li Tianming at sinabing, napakahusay nito. Umaasa siyang tutupad sa usapan ng kalaban. Sumigaw si Tianyang na nagpasya ang taong ito na tumakas kaya dapat silang humabol. Kaya naman, ang lahat ay kumaripas ng takbo para habulin siya. Naisip ni Li Tianming na ang lugar na ito ay masyadong malapit sa tinutuluyan kung saan nagpapahinga ang kanyang ina ngayon. Hindi pwedeng maabala siya ng mga taong maglalaban-laban. Kailangan ding mas maraming tao ang makasaksi sa labanang ito para ang tunay na magwawagi ay mapili ng akademya ng Yan Huang. Gusto rin ni Li Tianming na makita ang magiging hitsura ni Yan Feng kapag tinapakan na niya ang mga pambato ng pamilya Lei na siyang inaasahan nito ng lubos. Nakatingin naman ang mga tao sa paligid sa pito na mga pambato ng pamilya Lei. Tuturuan daw nila ng kagandahang asal si Li Tianming. Napansin ng ating bida na ang mga kalaban ay kumikilos ng walang kaayusan. Kahit pito pa sila, si Zhang Zixuan ang dapat na unahin sa listahan. Gamit ang pagkakataon, ang tumatakas na bida ay nagpakawala ng isang malakas na suntok gamit ang kaliwang kamay sa kanyang kalaban na agad na napatumba. Winasak ni Li Tianming ang henyo ng pamilya Lei sa isang suntok lang. Nakahandusay si Zhang Zixuan sa lupa, hindi makapaniwala. Natinalo lang siya ng isang basurang tulad nito sa isang tira. Tumalon si Tianyang sa tabi ng kanyang kasamahan at sinabihan ang iba na huwag makialam. Kaya raw niyang tapusin ang taong ito ng mag-isa. Tumalon naman si Lei sa kanyang lumilipad na isda at sinabing gusto lang solohin ng kanyang kasamahan ang banal na pinagmulan at hindi niya ito papayagan. Ganoon din ang iniisip ng ibang mga kalahok. Napangiti ang ating bida nang makita ang kanilang away pamilya. Kapag lumabas na ang kanilang mga hidwaan, magagawa na niya silang pabagsakin ng isa-isa. Wala nang pumapansin kay Li Tianming ngayon. Ang mga humahamon ay abala. Sa pag-aayos ng sarili nilang gulo, isa sa mga kalahok ang lumapit kay Li Tianming sakay ng kanyang ibon at inutusang isuko na ang banal na pinagmulan. Nakilala ni Li Tianming ang halimaw na kasama nito. Isa itong maalamat na storm swallow. Agad na nagtanong si Ying Huo kung lalaki ba o babae ang swallow na iyon. Ang kalahok na
May kasamang swallow ay sumugod sa ating bida, at sinabing wawasakin na nila ito pati ang kanyang sisiw. Gayunpaman, mabilis na nakailag si Li Tianming. Napaisip ang kanyang kalaban, isa ba talaga itong iglap na pagkilos? Sinundan ito ni Li Tianming ng isang malakas na left hook diretso sa panga, ang kinatawan ng pamilya. Lei ay hindi makapaniwala na nangyayari ito. Ang lakas ng kanyang kalaban ay hindi hamak na mas mataas kaysa sa kanya. Pagkatapos, ng sunod-sunod na matitinding atake sa swallow, nakita ni Ying Huo na ang lalaki ay nasa harap na naman niya. Ang swallow ay nasa malaking panganib. Napaisip si Li Tianming, ang mga tinatawag bang henyo ng pamilya Lei ay ganito lang lahat ang antas? Hindi niya akalain na ganito sila kahihina sa kabila ng kanilang pagyayabang. Ang mga natitirang challenger ay walang balak sumuko. Nag-ipon-ipon sila at sinubukang atakihin ulit si Li Tianming. Sabi ng babae, si Li Zixuan daw ang pinakamahina sa kanila, kaya hindi na nakakapagtakang wala siyang nagawa. Sa isang suntok lang, minaliit na nila ang kalaban nila. Mas matindi pa pala ang tunay niyang lakas. Sinabi ng kandidatong ito na aayaw na siya sa laban. Pwede namang ituloy ng iba kung gusto pa nila. Tulala ang mga nanonood. Dalawa ang pinataob ni Li Tianming at tinakot pa ang isa. Pero sa huli, sila pa rin ang mga henyo ng pamilya Li. Sabi ni Li Tianming, 4 na lang silang natitira. Hihintayin ba niyang matapos ang away nila? Sabi ni Li, sa halip na mag-away-away sila, dapat muna nilang harapin ang kalaban. Pwede nilang agawin ang divine source para malaman kung sino talaga ang panalo. 4 na tao ang nagdesisyong sabay-sabay na sugurin ang bida natin. Saan ba niya nakuha ang lakas ng loob na maging ganyan kayabang? Para sa may-ari ng divine origin, sobrang babagal ng mga kalaban niya. Sa isang left hook, tumba agad ang karibal niya. Galit na galit si Ying Huo, at sinimulang sugurin ng todo ang lahat ng mga companion beast. Akala ng mga tao ay seryoso na si Li Tianming. Tinanong ni Liu Qing si Yang Feng kung anong nangyayari. Sagot ng asawa niya, mukhang ginamit ng lalaking ito ang teknik na light reflection at binuhos ang lahat ng lakas niya rito. Pero, dapat silang magtiwala kay kanyang. Hindi pa siya sumasali sa laban at hindi pa pinapakita ang tunay niyang gilas. Sabi ni Li, out na siya sa laban at nakiusap sa kalaban niya na huwag na siyang saktan. Sabi ni Li Tianming, mas matatalino talaga ang mga babae sa pamilyang ito. Habang nakaunat ang mga kamay bago ang susunod na atake, sinabi ni Li Tianming na oras na para patalsikin si Liu Kanyang. Nagmukhang nakakatakot si Liu Kanyang at sinabing, sa wakas, wala na ring nanggugulo sa paanan ko. Mapapasa akin ang divine source. Hindi marunong gumamit si Ying Huo ng divine source. Basura lang din siya gaya ng amo niya. Sila ang magsisilbing tuntungan para sa mga pangarap niya. Dagdag pa ni Tianyang, kahit pa makapasok ang kalaban niya sa Yan Huang Academy. Akala ba niya talaga ay papayagan siyang makatapak doon? Sabi ni Li Tianming, oras na para gumanti. Sabi ni Tianyang, kahit sino naman ay marunong magyabang. Ganyan din ang nangyari sa karibal niya 3 taon na ang nakakalipas. Sayang naman. Itinadhana na siyang maging basura habang buhay. Sabi ni Li Tianming, malalaman din ng lahat kung sino ba talaga ang underdog dito. Naghahanda na sa labanan ang mga kabataan sa itaas ng bubong. Sa sandaling iyon, may mga kidlat na gumuhit sa langit. Malapit ng umulan. May hawak na fireball si Tianyang at sinabing dapat itong ikarangal ng kalaban niya. Mula nang makuha niya ang mga Thunder Chain, hindi pa niya nagagamit ang buong puwersa nito. Nakita ng bida natin ang rank 3 beast sa harap niya, talagang hindi nagtitipid ang pamilya Li para sa mga tauhan nila. Kaya naman sobrang yabang ng kalaban ngayon. Sinabihan ni kanyang si Li Tianming na lumapit. Ngayon, makikita na natin kung karapat-dapat ba siyang gumamit ng sandatang iyon. Lumipad naman si Ying Huo papunta sa Leopard. Sabi niya, siya ang lalaban sa bobong pusang iyon. Inikot ni Tianyang ang kadena niya at ginamit ang Thunder Whip. Inasahan niyang tatama ito ng malakas. Pero, hindi nangyari ang gusto niya. Naiwasan iyon ng bida natin. Paulit-ulit itong nangyari, napaisip tuloy si Kanyang kung marunong lang ba siyang umiwas. Ang mga nanonood sa laban ay nag-isip na hindi naman pala ganoon kahina si Li Tianming. Sabi ni Li Tianming sa sarili niya, ngayon, makikita na ng lahat kung sino ang mga ngaso at sino ang biktima. Binuksan ng bida natin ang kaliwa niyang palad at ginamit ang Eye of the Lost Spirit. Napatingin si Kanyang sa mata na nasa palad ng kalaban niya at bigla siyang nataranta. Muntik pa niyang mabitawan ang kadena niya. Nakita ni Tianyang ang ate niya sa harap niya na itinataas ang mga binti habang tinatawag siya. Nagulat si Li Tianming. Ibinenta ba ng karibal niya pati ang sariling kapatid? Talagang bulok ang pagkatao ng lalaking ito. Nag-alangan si Tianyang, at sapat na iyon para bigyan siya ni Li Tianming ng isang malakas na suntok gamit ang kaliwang kamay diretso sa ilong. Tumalsik ang dugo mula sa ilong niya sa buong mukha niya. Ang suntok na iyon ay parang lakas ng isang dragon at elepante. Gulat na gulat ang mga tao, muling pinatumba ni Li Tianming ang kalaban niya sa isang suntok lang. Hindi ka panipaniwala. Umakyat si Ying Huo sa tinalong mailap na pusa, at sinabing magsilbi itong leksyon sa kanya. Kung gusto pa nitong lumaban sa susunod, kailangan na niyang putulin ang ilang parte ng katawan nito.
Lumapit si Li Tianming sa kalaban niya at inapakan ang dibdib nito. Inisip niya kung hindi ba nag-enjoy si Mr. Liu ngayon. Nakilala ni Liu kanyang ang kanyang. Sumagot si Li Tianming na hindi uubra ang ganoon. Wala siyang balak patawarin ang kalaban niya. Galit na hinawakan ng ating bida ang ulo ng kalaban niya at sinabing malapit na niya itong durugin. Duguan si Liu Changyang habang bumubulong at nagmamakaawa, sinabing isa siyang tunay na basura at nagkamali siya. Ayaw niyang mamatay. Sinabi ni Li Tianming na nakakahiya ang sitwasyong ito. Ang pinuno ng lungsod. Sang-ayon ba siya rito? Nanatiling tahimik si Lian Feng at napatingin na lang sa ibaba. Sinabi ng nanalo na, parang ang mga henyo ng pamilya Li ay iisang pangkat lang na hindi siya kayang pigilan. Kahit na bago ito, akala nilang lahat ay basura lang siya. Tumayo si Lian Feng mula sa upuan niya at sinigawan ng bata. Naitigil na ang gulo at pakawalan ng binata. Sinabi ni Li Tianming na papayag siyang gawin iyon. Kung papayag ang pinuno ng lungsod sa ilang mga kondisyon. Sinabi ni Li Qing na handa silang gawin ang kahit ano. Pinakawalan ni Li Tianming si Changyang, sinabi niyang nanalo siya sa laban para sa Divine Steps at sa kanya na ang source. Ayon sa pangako, tanggap na siya sa Yanwang Academy, makukuha ang katayuan bilang disipulo at ang mga karapatang kasama nito. Pangatlo, kailangang maghanda ang pinuno ng lungsod ng disenteng karwahe at ayusin ang pag-alis para sa kanya at sa kanyang ina. Pagkatapos nito, wala na silang kinalaman sa isa't isa. Sinabi ni Lian Feng na naintindihan niya ang lahat at tinatanggap ang lahat ng kondisyon. Nagdesisyon silang bigyan ng bonggang pag-alis ang mga disipulo ng academy. Napansin ni Ying Huo na mas masigla pa ang laban na ito kaysa sa pagtitipon para sa ikakasal. Nabawi ng bata ang kanyang reputasyon. Tinanong ni Wei Jing ang kanyang anak kung anong nangyari dahil kahit siya ay nalilito. Ano ba ang balak nilang gawin? Sinabi ni Li Tianming sa kanyang ina na pupunta sila sa Yandu at wala na itong dapat ipag-alala, idinagdag ni Ying Hu na. Sasahan niya ang ale sa karwahe at ikukuwento ang bawat detalye. 3 araw ang lumipas. Nagpatuloy ang takbo ng karwahe sa gubat. Inilatag ni Li Tianming ang mga kadenang ninakaw niya kay Changyang. Napakahusay talaga ng mga thunder chains. Sa wakas, pumasok ang karwahe sa Yandu sa pamamagitan ng tarangkahan ng lungsod. Ibinalita ni Li Tianming sa kanyang ina na nagtagumpay sila, sinabi ng anak na aalagaan niya itong mabuti. Sa hinaharap, mamumuhay siya ng tahimik sa Yandu. Pero bago ang lahat, kailangan muna niyang humanap ng matitirhan. Naglalakad ang mag-ina sa lungsod. Tanong ng bata, ito ba talaga ang lugar na hinahanap mo? Ito ang tirahan ni Chen Cheng, ang pinuno ng Jinchen Union. Nagtataka ang ating bida kung ang mga kaibigan ba ng kanyang ina ay nakatira talaga rito. Sinabi ni Wei Jing na isa sa matalik niyang kaibigan ay pinakasalan ang lalaking ito noon. Mahigit 20 taon na silang hindi nagkikita, hindi akalain ng bata na may kilala ang kanyang ina sa business union. Ang unyong ito ang pinakamalaking samahang pangnegosyo sa bansa, at hawak nila ang ekonomiya sa bawat sulok nito. Ang dalawang presidente, sina Xingsheng at Chen Sheng, ay mga alamat ng bansang ito, pareho silang mga henyong nagmula sa masa, at ngayon ay tinatawag na mga heavenly sage. Mayroon silang hindi mabilang na kayamanan at pambihirang lakas. Nagtanong ang mga guwardiya kung may imbitasyon ang mga bisita. Nakiusap si Wei Jing na sabihin sa Donya na isang kababata ang gustong makipagkita sa kanya. Maya-maya, sinabi ng guwardiya na handa na ang ginang natanggapin ng babae. Sa labas, nagsasanay ang batang Panginoon na si Chen Xiao kasama ang kanyang pang-anim na ranggo na Sun Lion. Nagtanong siya kung sino ang handang lumaban sa kanya. Nagulat si Li Tianming, mayroon na itong pang-anim na ranggo na beast sa ganoong edad. Maituturing na top-tier genius ang taong ito. Mas bata pa nga siya kaysa kay Liu Changyang. Sinabi ng guwardiya na ang lalaking ito ang nangunguna sa listahan ng Heavenly Palace. 3 araw na lang at examination na. Maaari siyang direktang makapasok sa Heavenly Palace. Naisip ni Li Tianming na yun din ang kanyang layunin. Kung makakapasok siya sa Heavenly Palace, malaking tulong ito para mapagaling ang sakit ng kanyang ina. Nagkita at nagbatian ang magkaibigan. 20 taon na ang lumipas at hindi na nila inakalang magkikita pa silang muli. Pinatuloy ni Xiaolan ang mga bisita para maupo sa loob ng bahay. Ipinakilala naman ni Wei Jing ang kanyang anak. Yumuko ang binata at nagbigay galang. Napansin ni Xiaolan na ang anak ng kanyang kaibigan ay napakalaki na pala. Mukhang kasing edad lang ito ng anak niyang si Hao. Habang nag-uusap, nagulat si Xiaolan na ang sakit ng kanyang kaibigan ay kumalat na ng husto. Kahit 40 taong gulang pa lang siya, mukha na siyang matanda. Sinabi ni Wei Jing na naghiwalay na sila ng asawa. Mula ngayon, mananatili na siya sa Yandu dahil nangungulila siya sa lungsod na ito. Napansin ni Xiaolan na napakatigas talaga ng ulo ng kanyang kaibigan. Sabi ni Wei Jing, hindi na kailangang pag-usapan pa ang nakaraan. Naisip ni Li Tianming na tila may alam siya ng kaunti sa nakaraang iyon. Nagtanong si Xiaolan kung may balak bang bumalik si Wei Jing. Pumunta siya sa Palasyong Celestial para kumbinsihin ang pinuno nito na tulungan siyang gamutin ang kanyang sakit. Dahil sa ugali nito, hindi magiging
Madali para dito na patawarin siya. Sinabi ni Wei Jing na bumalik lang siya kasama ang anak dahil sa kanyang karamdaman. Naisip naman ni Li Tianming na masyadong marami ang impormasyong kailangan niyang intindihin ng sabay-sabay. Ano nga ba ang nangyari noon? Sinabi ni Wei Jing na bumalik siya para payapang gugulin ang kanyang mga huling araw sa Yandu, samahan ang kanyang anak hanggang sa huling sandali, at makita ang kanyang mga kaibigan. Kasabay nito, may hiling din siya kay Xiaolan. Kung maaari, gusto niyang bigyan siya ng kanyang kaibigan ng matutuluyan malapit sa akademya ng Yanhuang. Iminungkahi ni Xiaolan na tumira sila sa residensya ng Chen, na malapit lang sa akademya. Ito ang saktong kailangan nila. Napaisip naman si Xiaolan kung ang anak ba nito ay sasali rin sa pagsusulit sa templo, at tinanong niya kung anong antas na ng kultibasyon ang naabot nito hanggang ngayon. Si Li Tianming ang sumagot na naabot na niya ang ikapitong yugto ng meridian ng hayop. Sa sandaling iyon, pumasok ang anak ni Xiaolan sa silid. At sinabing sa ikapitong grado lang ng mga meridian ng hayop, imposibleng makapasok ng walang problema sa akademya ng Yanhuang. Panaginip lang daw yon. Binanggit din niya na bihirang makakita ng mga bisita sa bahay nila. Sumagot si Xiaolan na kaibigan niya ito at ang anak nito. Nagulat ang binata. May mga kaibigan ba siyang matatandang babae noong bata pa siya? Sa hitsura at edad nito, mukha na itong lola. Sinabihan ni Xiaolan si Yawer na huwag maging bastos. Hindi iyon. Magalang. Sinabi ng lalaki na pagkatapos ng kanyang pagsasanay ngayong araw, kumpiyansa siyang kakayanin niya ang pagsusulit sa templo na magaganap 3 araw mula ngayon. Sinabihan ni Yawer ang kanyang ina na huwag magpapatuloy ng kahit sino sa bahay nila, at paalisin na sila agad. Nakakairitang makakita ng mga mahihirap na kamag-anak na kumakapit sa kanila para lang humingi ng tulong. Nakakasira lang sila ng mood sa pagsusulit. Nakiusap si Xiaolan sa kaibigan niya na huwag sumama ang loob sa kanyang anak. Bata pa raw ito, at wala rin siyang magagawa rito. Sinabi ni Xiaolan na napakaabala ng buhay niya, at tinanong ang kaibigan kung may mga kulubot na ba ang kanyang mukha. Naisip ni Li Tianming na ang babaeng ito ay puno ng kaplastikan mula ulo hanggang paa, at ang mga salita nito ay 10 beses na mas matalas pa sa kutsilyo. Sinabi ni Wei Jing na ang mukha ni Xiaolan ay kasing kinis pa rin gaya ng nakalipas na maraming taon. Idinagdag niya na marami silang kailangang asikasuhin at hindi na nila kailangang abalahin pa ang kanilang kaibigan. Humingi ng paumanhin si Wei Jing sa istorbo dahil sa dami ng kailangan nilang gawin. Sinabi naman ni Yawer na nakaalis na ang mga bisita at tinanong ang kanyang ina kung bakit napakaganda ng mood nito. Sumagot si Xiaolan na minsan ay nakakagulat talaga ang mga pagbabago sa tadhana. Sinabi ni Yawer na parang pamilyar sa kanya ang lalaking iyon. Ano nga bang pangalan niya? Sumagot si Xiaolan na parang Li Tianming ang pangalan niya, pero hindi raw siya nagtatanda ng pangalan ng mga mangmang mula sa nayon. Sinabi ni Yawer na natatandaan na niya ang lalaking iyon. Siya yung batang pinalayas sa akademya noon. Sinabi ni Xiaolan na ang babaeng iyon na may isang paa na sa hukay, at ang kanyang anak ay talagang magkapareho. Sinabi ng binata na narinig niyang bumalik na ang kanyang ama, kaya nagmamadali siyang magsanay. Napaisip si Xiaolan kung bakit hanggang ngayon ay takot pa rin ang anak sa kanyang ama. Isang lalaki ang pumasok sa silid at nagtanong kung sino ang mga taong kaalis-alis lang. Parang pamilyar daw sila sa kanya. Itinanong ni Xiaolan kung nakita ba silang mabuti ng kanyang asawa, isang pangit na matandang babae. Na nakakasuka ang hitsura. Iyon daw ang babaeng hindi nakuha ng kanyang asawa noon. Tumalikod ang asawa at lumabas ng silid. Sinabihan siya ni Xiaolan na tingnan ng mabuti ang babaeng iniwan niya. Mabuti na lang, ang karwaheng sinakyan nila ay may malaking halaga kapag ibinenta at sapat na para mabuhay sila ng ilang araw. Sinabi ni Li Tianming na panahon na para ikuwento sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa Palasyong Celestial, sa pinuno nito, at sa tunay na kalagayan ng kanyang sakit. Malalim na ang gabi sa lungsod at sumikat na ang buwan. Ito ang tamang oras para pag-usapan ang nakaraan. Sumagot si Wei Jing na masyado pang bata ang kanyang anak at hindi makakatulong sa kanya ang mga impormasyong iyon dahil nakabalik na siya rito, natupad na ang lahat ng kanyang hiling. Nagtanong ang anak kung wala ba talagang tiwala ang kanyang ina sa kanya at gusto na lang bang iwan ang mundong ito ng tahimik. Itiningal ni Li Tianming ang kanyang kamao at sinabi sa ina, kaya niyang makapasok sa Palasyong Celestial. Sabi niya, mapapagaling niya ang sakit nito at anuman ang mangyari, nanunumpa siyang magtatagumpay siya. Sinabi ni Li Tianming sa kanyang ina na gabi na at dapat na itong magpahinga habang siya naman ay pupunta sa bakuran para magsanay. Nagtanong si Yinghuo kung nakatulog na ba ang kanyang ina. Sumagot ang binata na tulog na ito at maaari na siyang magsimulang magsanay. Sinabi ni Yinghuo na kailangan niyang kumain ng mas maraming hiyas bago magsanay at tinanong kung ilan pa ang natitira. Sumagot si Li Tianming na ang natitirang pera ay dapat gastusin sa matutuluyan kaya wala nang natira. Nagalit si Yinghuo. Paano raw siya napunta sa
Sitwasyong ito kasama ang isang pulubing gaya niya. Hindi raw siya nararapat sa taong ito. Nagalit si Li Tianming. Paano nagagawang sabihin iyon ng isang ibon? Sa mga ganitong pagkakataon na dapat sana ay nagtutulungan kami, sumagot lang si Ino na kumakalam na ang kanyang sikmura. At wala raw puwang para sa mga damdaming pangkapatid sa mga sandaling ito. Noong oras na yon, may isang estranghero sa kanto ng kalye na nakikinig sa usapan nila. Naramdaman ito ni Li Tianming at pabulong niyang sinabi sa ibon na may tao sa paligid. Nagdesisyon si Ino na harapin ito at sumulong para itanong kung sino ang nandoon. Dapat daw itong magpakita. Ang misteryosong tao ay tila may suot na maskara. Itinalaga niya ang kanyang daliri sa kanyang labi at sinabing hindi siya pwedeng magising. Ang lalaking nakamaskara ay nagsabing kilala niya si Li Tianming. Ang totoo, alam niya na nakuha nito ang banal na hayop kasama ang kaluluwang martial na Hong, pero lahat ng parangal ay napunta kay Linya Oting 3 taon na ang nakakaraan sa Yanwu. Wala siyang ugat, kaya naman naging kalunos-lunos ang katapusan niya. Gayunpaman, ang katotohanan siya ang unang nakakuha sa banal na hayop at kinilala siya nito ay walang anumang duda. Inamin ni Li Tianming na totoo ang lahat ng sinabi ng estranghero. Halos walang nakakaalam nito. Pero bakit nandito ang estranghero? Ang taong ito ay tila takot na magising ang kanyang ina at palihim silang sinusundan. Siguradong kaibigan ito ng kanyang ina. Bukod pa rito, tanging ang mga nakatira lang sa palasyo ng Chen ang nakakaalam kung nasaan siya. Sa elegante nitong tindig, halos sigurado siyang si Ginoong Chen ang taong ito. Pero bakit siya nagtatago? Sinabi ng estranghero sa binata na alagaan ang kanyang ina at binigyan siya nito ng isang nagliliyab na bola ng liwanag. Sakaling may panganib, durugin lang daw ito para malaman niya agad kung nasaan ang binata. Pero isang beses lang itong magagamit. Nagpasalamat si Li Tianming sa estranghero at sinabing siyempre ay poprotektahan niya ang kanyang ina hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Nagbabala ang estranghero na hindi niya matutulungan ang binata sa labas. Sumagot si Li Tianming na naiintindihan niya. Binati ng lalaking nakamaskara. Ang binata na sana ay pumasa ito sa paparating na pagsusulit at kailangan na raw nitong umalis. Hiniling ni Li Tianming kay Ginoong Chen na maghintay. Nang marinig ang pangalang iyon, lumingon ang estranghero at sinabing matalino nga talagang tao si Li Tianming. Ano? Paraw ang kailangan niya? Sinabi ni Li Tianming na gusto niyang manghiram ng pera. Ngumiti ang lalaking nakamaskara at sinabing ang